na namin ang parte ng Pampanga na lumubog sa lahar noong 1995. 4 na taon matapos pumutok ang Mount Pinatubo. Dito sa Bacolor, Pampanga, makikita ang sikat na San Guillermo Church, pero halos kalahati nito ang nabaon na sa lahar. Itinayo ang San Guillermo Church noong 1576. Noong 1995, lumubog ang kalahati ng simbahang ito na may kabuuang taas na 12 meters. Kaya ngayon, ang dating tinitingalang bahagi ng simbahan ay halos abot kamay na lamang. Nadaanan din namin ang bayan ng Betis, na kilala sa kanilang magagaling na mang-uukit. Dito ko nakilala si Koyang Willie Layog, isang sikat na eskultor o dukit artist kung tawagin ng mga taga rito. Ang Betis ay isang lugar na mga mag-uukit. Hindi kami tinuruan talaga. Paglabas mo sa bahay kasi, ma-influence ka na sa environment. Yung mga staccato ng mga papayet, pamukpok, music sa amin yun. Sa hindi nakakaintindi, parang maingay yun. Kami, na-influence kami doon. So, lahat dito, ang taga Betis, usually meron dugong mag-uukit talaga. Pag-start ako ng pag-uukit, at the age of 5, kasi nga ang Betis, ang Santa Ursula is beside the river. So sa riverbank, gumagawa na ako ng clay. At the age of 14, full-time sculptor na ako. Yan, basta arte, walang limitasyon kasi ito eh. Habang tumatagal, nag-aaral ka. Nakakalungkot din ang development nga ito na kukunti na lang yung mga batang sculptor o wood carvers. Dito sa amin, parang walang nagiging interesado kasi ang mentalidad nila, ang paniniwala nila is nag-ukit lang, mag-ukit ka lang. Ang ginagawa nga namin is naggawa ako ng grupo ng sculptor at wood carver. Nag-uumpisa kami para ma-preserve namin ang kultura namin na minanas namin kay Mang Juan Flores tsaka sa mga ninuno namin. Katulad ni Willie, isa pang pamilyang Kapampangan ang nagsumikap bumangon mula sa mga abo ng Pinatubo. Ito ang pamilya Hizon ng Pampanga's Best. Mula sa maliit na negosyo ng pagbebenta ng tosino na sinimulan ni Ginang Lolita Hizon noong 1960s, maliit pa kami, ang mother ko at father ko ay marunong na nang gumawa ng tosino, pero ang pangalan ay Pindang. Nung lumaki ako at nagpag-asawa na, nagkaroon ako ng pangangailangan ng isang negosyo. Nagsimula kaming gumawa ng tosino. lumago na ito at ngayon ay may iba pa silang mga produkto. Nadagdagan na rin ang kanilang mga tindahan at state-of-the-art na rin na equipment sa kanilang mga paggawa. Nakakasama ko rin sa biking trips ko ang anak ni Mrs. Hizon na si Darius na siyang nag-tour sa amin sa kanilang factory. Hindi pa rin ako makapaniwala na every time na iniisip ko yung nakaraan namin, kung titignan mo ang Pampanga's Best ngayon, napakalaki na hindi namin ma-imagine kung saan nga napupunta yung mga ginagawa namin. Malaking bagay sa amin kung ano yung nakagis na namin sa mga magulang namin. Hindi lang ito isang tour dahil susubukan din naming mag-pack ng ilang produkto para pandagdag sa binabalak naming misyon. Bago pumasok sa loob ng packing area, dapat ay siguradong malinis ka. Cutter, please. It's a boy. Baboy. Yeah. The boy is 500. 500? Yep, exacto. 1, 2, pop, 500! Bukod sa pagbabalot ng mga tosino, sinubukan din namin ang mabilisang pag-pack ng hotdogs. Sa'yo na, bilis oh! Yan ang gagawin mo ngayon. Oh my God! Yan ang magiging task mo. Oh, sige, subukan natin. Okay. Ay, tapos nagkatapo na yan, kumuha ko din ng amin. Hindi pala madali ang ginagawa nila rito. Ang hirap. Ilang oras kayo
Kailangan talagang mabilis ka, kundi madidelay ang production mo. Aga, actually itong hotdog kanina, cook na siya. So, pwede kong kainin yan? Yeah, Talaga? Gutom ako. Yeah. Sakto sa'yo yan. Wala ba kayo dito sinangag? Ha? Pagawa na sinangag naman. Thank you. Sarap. Higit na naman kayo. Wow. So, that was the experience. Para kayo maniwala na talagang napakalinis ng paggawa ng tusino, dapat you have to see, no? Naisip pa. You have to see, no? I like that. So, kung gusto nyo makita kung gano'ng kagaling to, you have to see, no? Okay. So, niintay na natin, yung paladala natin sa mga kapatid natin mamaya. Ayan! Ayan, oh, dala-dala ni Christian Bautista. Yes! Thank you! Kita mo, ang dami nito. Ito, dadala natin ngayon. Okay. So, okay na tayo. Andito na. Tara na. Oh, pakitulak ko lang. Hindi, ikaw. Ito katulak naman. Kaya ka nga, guys, dito eh. Guys, makita kong gagawin tatay tayo. Kaya tulak mo yan. Pilipinas, Tara na. Luzon, ginawa Tayo. pang atchoy. Please. Nadisgrasya pa sa motor. Oras na para bumalik sa biyahe. Ano pa kayang mga sorpresa ang naghihintay sa amin? Sa wakas, nakarating din kami sa Dagupan. Dito na kami magpapalipas ng gabi. Here. You want tired? Tired. Bye. Wow. Hi sir, good evening po. Good evening. Wala kayo 2 rooms? Fully book po kami sir eh. Let me check lang po. Sige, sige. Opo. At nako, yes sir, swerte po, may 2 rooms pa akong Ayun, available. okay. Pa-register na lang po sir. Okay. Isa pang na po ako isa eh. Book na po. Ay naku, sorry sir, isa na lang po pala ang available room. Oo, nakuha na po kasi ng isang guest po namin, sir. Isang room na lang Isang po room sir. na lang po available. Paano nangyari yun? 2 rooms, di ba? Tapos kakakuha lang ngayon? Opo, kakakuha lang po ngayon. Pasensya na po Ano sir. yun? Sir, siya po ang kumuha. Yes! Ikaw mo ng kwarto? Kanina pa, ito ang susi ng kwarto ko. May dala ba kayong tent? I-assemble nyo na sa labas at nandun kayo makatulog. Oh, susi nyo. So, ibig sabihin, kasama ko si Yanni sa kwarto, gano'n? Ay, naman, pagod na ako.